Magandang araw sa South Central Mindanao kung saan po ay makakasama natin si Dr. o PhD Anuar S. Saluang at siya po yung kasalukuyan mayor ng Municipality of Nabalawag. Kasama po ito sa isa sa sinulong ni MP Board Member Kili Antaw yung 63 barangay at medyo mainit-init po ang labanan dito. At sa dami po ng kanyang mga supporter at may mga meeting, no? At ito po malugod tayo tinanggap kasama po yung presidente ng JAM si Angelito Europa at si publisher Ma'am Sinaida TV9 at inyong lingkod po si Inyos Alsuara. Mayor, pwede ba masabi sa amin ano po yung mga plataforma at lalong makakatulong pa kung sakali po ialal kayo ng taong bayan dito po sa inyong pamumuno, Mayor? Mapia Mapita. Mapia Mapita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat, sa tagapanood at tagapakinig po ng inyong TV station at inyong online na Facebook Live, no? Si Inyos. So, ngayon actually clear naman yung ating platform, yung ating gustong mangyari pagdating ng panahon. Una, kasi alam po natin, tayo po ay Islam. Ang una po sa ating programa po ay palakasin po yung Islamization dito po sa ating lugar. So, ibig sabihin, doon sa sinasabing pagpapalakas po ng relihiyon ay una, kailangan po lahat ng mga bata ay makapag-aral. Either Arabic yan or secular education. Pangalawa, sa tinutukan po natin ay paano po palakasin ang kabuhayan, yung economic opportunity o yung ekonomiya po ng mga tao dito po sa lugar natin. Paano po mapalakas yung kanilang kabuhayan. Pangatlo ay kailangan po natin ma-maintain po yung peace and order, kapayapaan dito po sa lugar para magkaroon po ng development dito po sa komunidad po ng Municipality of Nabalawag. Pang-apat po ay ma-implement yung moral governance na isa po sa flagship program po ni dating Chief Minister at ngayon po ay yun din ang ipagpatuloy po ng bagong halal o bagong tatag o bagong appointed na interim Chief Minister Honorable Abdur Rauf Magakwa. So, ang karamihan, lalo na po sa mga leader bilang punong bayan, ang pagiging doktor, physician, lalo na ang bayani natin si Rizal, naging kapakit-pakinabang hindi lamang sa bawat bayan ng Laguna, ngunit sa buong bansa. Sa inyo po ay napili kayo, na-appoint at ngayon nagpapapili upang matulungan ang komunidad ng Nabalawag. Anong masasabi niyo sa pagkakatawag sa inyo bilang doktor at dito sa bayang ito, hindi lamang kapayapaan ang inyong pinanatili, kundi ang kalusugan? Siguro unang-una, ganito po yung kung gusto niyo malaman yung history ng aking buhay. Unang-una, nag-serve po ako sa isang non-government organization, yung United Youth for Peace and Development. Matagal po na panahon naging executive director po ako. Nung nagkaroon po ng BARM, mabilis na istorya. Nung nagkaroon po ng BARM, noong 2019, hinila po kami, nag-resign na po bilang director at tumulong nga po sa BARM. So specifically po ay nilagay po tayo sa Ministry of Basic Higher Technical Education. Kasama po tayo sa naging technical consultant po ni Minister Iqbal. So doon sa pagpasok natin sa BARM, automatic binigyan po tayo ng designation bilang regional focal person ng isang programa, isang flagship program po ni Minister Iqbal. Dahil doon sa pagpasok natin sa BARM, nakita natin sa data, sa loob ng BARM ay mayroon 210 na barangay na walang eskwelahan. So yun yung nagiging project ko. Ang tawag sa project ay Abot Kaalaman sa Pamilyang Bangsamoro. So bago po tayo na-appoint dito,
naitayo po natin yung 139 na barangay, yung school, doon sa different region sa BARM, hanggang Tawi-Tawian, Sulu, Basilan, Labitan. Lahat ng mga kasulok-sulukan ng mga barangay ay napasok po natin. Pangalawang task po, kasi ito ay hindi trabaho kundi isang misyon. Ito yung paano po namin kinukuha yung itong task na to. Isang misyon. Kasi galing ako sa isang organization, maganda yung kinaupuan ko doon, isa akong director. So bakit ko iniwan? Dahil ito ay isang mission. So pangalawang mission ko sa BARM ay tinalaga ako din ng BARM through sa MBHT kay Minister Mahagir Iqbal ng focal person ng SDA nung 63 barangay para itayo ang school division office po dito sa 63 barangay. So alhamdulillah, 1 year na itayo po natin ang school division office with 51 plantilla item. Tayo rin ang kasama po tayo sa paggawa ng structure po ng division office. At during my time, yan na yung nagkaroon po sila ng maraming classroom, may division office pa na na-construct dyan sa Nalapaan bago lang na turnover, tayo ang nagsimula. So noong matapos natin yung mission na yun, na-establish siya within 1 year, hindi na naman tayo pabalik sa BARM. Sabi ni Mr. Iqbal, tapusin mo naman yung nasimulan mo, yung abot kaalaman sa pamilyang Bangsamoro. So hanggat sa dumating yung panahon na nagkaroon po ng pagpili kung sino po ang itatalaga bilang OIC Mayor sa mga na-create, yung newly created po na 8 municipality sa Special Geographic Area of BARM. So, ako, wala sa isip ko yun na sasama ko sa politika kasi hindi man ako politician. Pero, in-encourage po ako ng mga kasamahan sa UNIPAD at nasuportahan po ng kasamahan sa MILEP na tayo po ay inutusan na mag-apply. Kasama doon sa nag-a-apply na marami, more than 10 po kami na nag-apply dito sa Municipality of Nabalawag bilang OIC Mayor. So sa akin, nag-submit ako, lahat ng requirements binigay ko, tapos sabi ko, bahala na ang Panginoon kung sino ang ilalagyan niya. Kasi ito ay destiny. Ito ay destiny. Ibig sabihin, Mayor, ay talagang kayo yung pinili dahil sa mga task nyo na hindi pa kayo naging Mayor, ay natapos nyo ang mission nyo. Lalong-lalo na doon sa education. Kasi mas yung education, kahit magbigay ka ng ilang ayuda, basta nakatapos yung bata, yan ay talagang hindi po mapapalitan at kahit sino, walang pwedeng pamag-aangkin doon sa mga education po, Mayor. Yeah. Siguro, yun ang tinitingnan siguro din ng leadership ng UBJP at ng BARM government. Yung naging experience po natin. Kasi matunog po yung programa po na hawak ko. Matakin mo yung 210 na barangay sa BARM. Naka-establish tayo ng, ngayon mag-grade 4 na sila. 139 na school. All over the BARM. Hanggang Tawi-Tawi, Basilan, Lamitan, Sulu, Lanao, Maguindanao. Then, after doon, binigay sa atin naman ng task na ililid ko po yung pag-establish ng school division office. So, actually, yun siguro ang unang tiningnan nila. Pangalawa, doon sa educational qualification. So, nag-aral tayo at alam nila kung yung puso po natin ay malapit sa tao. Kasi galing kami sa humanitarian organization. Tuwing nagkagera yan, ako mismo ang bumababa sa komunidad. Tuwing may disaster, ako mismo pumupunta sa kung saan po yung nagkaroon po ng problema. Ngayon, pag-assume namin, hindi pa umabot ng 1 buwan, nagkaroon po ng malaking baha. Nagkaroon po ng barilan dito sa lugar namin. Ako mismo ang nag-abot ng tulong sa mga IDPs. Kasi very simple ako na tao. Kahit bata, kahit sino, pinupuntahan ko kung may pangangailangan. Sana tularan po kayo ng mga ibang leader na gobyerno ang lumalapit sa tao. Yes. Yun ang pinakamagandang ginagawa niyo, Mayor. Mabuhay po kayo, Mayor. Yeah. At sa anong pagkakaiba, kasi nakita ko po na napakahalaga sa inyo, inunan nyo muna ang edukasyon, paaralan, upang mapanatili nyo ang kapayapaan. Sa palagay nyo, may pagkakaiba o isa lang upang makamit natin ang magandang
Bangsamoro Province, inshallah, kasi yun man din ang objective ng SGA. Ano masasabi? Yeah, actually mahalaga ang education. Kaya isa yan sa tinututukan po natin, yung ating mga madrasa, mga eskwelahan. Kasi diyan nagsisimula ang lahat eh. Diyan nagsisimula ang lahat. Hindi natin sinasabi na pag hindi ka nagkapag-aral ay masama. Hindi naman. Pero pag nakapag-aral ang bata, iba siya. Paglaki niya, magkakaiba talaga. Iba siya manamit, iba siya maglaro, iba siya mag-farm, iba siya pising po yung kanilang hanap buhay, iba rin. Kung driver siya, iba rin ang nakapag-aral. So, mas lamang ang nakapag-aral kaysa doon sa mga hindi nakapag-aral. So, ganun po siya. So, ngayon, actually, ito yung matunog ngayon kasi election. Hindi niyo siguro itatanong ito dahil election. Pero ako, very simple ang tingin ko sa election. Kasi sa amin, ang paniniwala po namin sa pagiging isang leader ay cadre or destiny. Pero doon sa destiny na sinasabi, gawin mo lang kung ano po yung sinasabing process. So first, ang process po para maging mahalal ka, una, magpahal ka ng kaligasig. Pangalawa, mangampanya ka. Pangatlo, kailangan mo gagasto ng pera, pero hindi ka bibili ng boto, pero maggasto ka ng pera. Siyempre, pag wala kang pera, paano ka makamobilize? So, kailangan yung tatlo. Pangalawa, ito rin yung aking campaign sa mga kasama ko na hindi lang sa Nabalawag Municipality, yung buong Pilipinas na manalangin po tayo. Na hingi natin sa Panginoon, hingi natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang dapat na manalo sa eleksyon na ito ay yung mga leader na meron silang pananagutan, meron silang pakialam sa community, sa tao at saka doon mismo sa lugar. Yun lang yung very simple. Manalangin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin tayo sa Diyos na ang may halal na leader ay yung mga leader na may puso sa tao, may puso sa Panginoon, at may puso po sa kanyang nasasakupan. Very simple. Yun lang yung panalangin natin. Yes, kasi kailangan na natin ng kapayapaan sa lugar natin. Hindi lang sa Nabalawag Municipality, kundi buong Pilipinas. Sana po magkaroon po ng stable peace para magkaroon po ng total development dito po sa lugar po natin. Okay, Mayor.